Premium and discount zone. So, ano ba yung premium and discount zone? Kung makikita nyo, meron tayong ginagamit dito na Fibonacci retracement. So, ibig sabihin nito, kung makikita nyo may red, tapos meron tayong yung zone natin kung saan tayo nagtitrade. Okay? So, meaning niyan, ito yung premium. Yan yung premium natin. And then, ito yung discount. Yung kalahati ng Fibonacci retracement, ito yung premium. And yung kalahati, ito yung discount price. So, if we are selling, kailangan natin mag-sell sa premium dito. If we are buying naman, kailangan natin mag-buy sa discount. So, kung magbabay tayo, no, pwede natin siyang baligtarin. For example, ito. Wait lang, ito. Ilatag natin siya parehas. So, kung magbabay tayo, magbabay tayo sa discount dito. Sabi natin yung half, di ba? Discount yan. Yan. Okay, dyan tayo magbabay. And then, kapag naman yung market is need natin mag-sell for that day, magsisell tayo sa premium. Dahil sabi natin, itong half na nasa taas, yan yung premium. Okay, simple analogy lang. Magbabay tayo kapag may discount. Parang sa SM lang. Kapag may discount yung bag, doon tayo bibili. Kasi kapag walang discount, ibig sabihin, premium price siya. Okay? Premium price, ibig sabihin, mahal. Okay? So, kapag ka naman magsisell tayo, ibebenta natin yung bag na yon ng premium price. Ibig sabihin, pag binenta natin yung premium bag na may premium price, mas malaki yung kikitain natin. Gets? So, that's the simple analogy. So, sa scenario na to, sa ginawa natin dito, nagkaroon tayo ng confirmation, no, ng break of structure. So, meaning, sigurado tayo na magtutuloy yung price pababa. Pero we are not selling, na sabi natin, sell. Hindi tayo magsisell dito kasi nakita lang natin merong break of structure. Hindi tayo magsisell dito. Una, dahil siya ay nasa discount price. So, mura yan. Okay? Ang kailangan nating makita is bumalik yung price dito sa premium side. Okay? So, papakita natin kung bakit kailangan bumalik. Kung anong benefit, bakit kailangan dito tayo bumili sa premium side. So, break of structure. Nagkaroon tayo dito ng break of structure. So, yung recent high natin, yan yung swing high natin, no? And then, sabi natin, yung last candle na nakapagpa-break of structure, yan yung ating order block. Or, sa scenario na to, is yung supply zone. Okay? So, meaning, ayan na yung shield mo. Yan na yung last defense mo. Kapag ka na-break yan, ibig sabihin, pataas na yung market. So, nasa premium din yan. Okay, so hintayin natin bumalik yung price dito sa ating golden zone. Bakit? Tingnan natin kung bakit dyan dapat. Una, dahil nasa premium price siya. Okay? Pangalawa, dahil sabi natin yung FVG ay babalikan. So, makikita natin sa 1 hour, first candle, second candle, and third candle. Yung first candle ay hindi dumikit
doon sa third candle, which is meron diyang fair value gap. Okay? Or FVG. Okay, so hintayin natin na mag-top dyan yung price. Okay, nag-top na sa fair value gap natin and currently nasa golden zone. I-back lang natin ng konti, no? Kasi kailangan abangan natin yan. So, nandoon na nga siya sa golden zone and FVG. So, ang kailangan nating hintayin is anong time ba to? Ma-sweep itong high. Okay? And pag nagkaroon na ng sweep, tingnan natin kung masi-sweep, no? Yan na. London session. Oops. Sa London session, nagkaroon ng sweep. Sabi natin, yung sweep ay nasa taas ng equal high. So, dito lang siya nag-range, yung equal high and yung range natin. So, nandiyan yung liquidity. Nagkaroon ng sweep. Diba, inaral natin kanina. And, hihintayin natin to, which is merong break of structure. Okay, yung last candle na nagkaroon ng break of structure, yan yung recent low natin na kailangan mabasag. So, kailangan to mabasag sa candle na to, nabasag na siya. And sa 5 minutes, sa 3 minutes, sa 5 minutes and sa 3 minutes, nagkaroon ng FVG. Okay? And dyan tayo pwede mag-sell. 1:3. Stop loss above the structure and take profit set sa 1:3 or this recent low. Okay, so pwede rin siya. Sorry kanina, nung nilatag natin to, is hindi tayo nakaano sa swing low. So, ito yung swing low niya. And then, nilatag natin yung premium and discount natin, which is itong Fibonacci retracement natin. Diyan dapat yung baba ng fib. So, mula swing high hanggang swing low. And top ng golden zone, top ng fair value gap. Okay? And karoon ng sweep above. Tapos sa 1 minute, nagkaroon ng change of character. Okay, dahil sa candle na to, nag-close below. And meron ditong FVG na naiwan. Diyan tayo mag-sell. So, abangan natin sa 15 minutes kung mananalo ba tayo. Okay. Kita nyo ba? Yung ratio natin, this is unrealistic kasi ilang days ang nagdaan. Pero, overall kasi bearish tayo. So, malaki yung chance na ma-hit yung TP natin na yan. Okay, kita nyo ba? Kapag ka-precise yung entry natin, malaki yung risk reward natin. So, if ever na gusto mo lang is 1:3 para maging consistent, okay lang. Pero kung gusto mong ituloy-tuloy, isipin mo 18.93. 1.5. Ay, 500 times 18.93. Tingnan natin kung magkano.
500 times 18.93. 9465. 9465 USD. Diba? Ang galing. Ang galing. So, using this whole model, pag naintindihan mo na yung market structure, and nagkaroon ka na ng precise entry, naintindihan mo na yung FVG, naintindihan mo na yung order block, naintindihan mo na yung demand zone, naintindihan mo na yung break of structure and change of character, at nalagay sa isang model, at nalaman mo na kung ano yung timing nung structure na yan, kung ano yung timing nung entry mo, magkakaroon ka ng mataas na chance na manalo sa market. At hindi lang basta manalo, nagkaroon ka ng mataas na chance na kumita ng mas malaki. Isipin mo, nag-risk ka lang ng 500 dito, 500 USD, and nanalo ka ng 18 times. So, in just one trade, kaya mo nang pumasa ng prop firm. Isipin mo, diba? One trade lang yan, pasado ka na sa prop firm. So, itong model na to, ganito nagtitrade yung mga professional traders. You know the difference between shotgun and sniper? Pag sinabing shotgun, maraming lumalabas na baril, na bala doon, di ba? Isang baril mo, bang, sobrang dami mong entry. So, sa market, ganun din. Kapag sobrang dami mong entry, hindi precise yung babarilin mo. Unlike kapag ka sniper ka, i-zoom in mo ng i-zoom in from daily time frame up to 1 minute. Sa 1 minute, magkakaroon ka ng entry. So, ganun nag-work yung model na to. Dapat alam mo yung galaw ng market. Once na ma-master mo tong model na to, itong SMC na to, magkakaroon ka ng malaking edge para lumaban sa market. Hindi mo na kailangan manghula. Hindi mo na kailangan na every now and then tumingin sa market. Hindi mo na kailangan na magkaroon ng maraming entry bago ka magkaroon ng magandang risk to reward, ng magandang panalo. Pwede ka pa ring matalo sa strategy na to, pero malaki yung chance na makakuha ka ng malaking pera.